Sa bawat hakbang ng babae patungo sa kanyang mga pangarap, siya ay nagiging mas malaya at mas matatag. Hindi lang sa mundo kundi pati na rin sa kanilang sariling puso. Ito ang mga bagay na pinagdaanan ng letter sender nating si Kyla. Pero anong mga bagay ba ang kinakailangan niyang isakripisyo para makamit ang kalayaang kanyang hinahangad? Ito ang dapat nating abangan dito lamang sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa nangungunang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, ako po si Kyla, 30 years old at born and raised sa probinsya ng Ilocos Norte. Hindi ko alam kung maririnig na mga katulad kong taga Ilocos Norte ang kwentong ipinadala ko, pero sigurado akong may ilang makakarelate sa story na ibabahagi ko sa inyo, Papa Dudut. Probinsyana o Promdi ang karaniwang tawag sa isang tulad ko na lumaki at nagkaisip sa probinsya. Ang buhay ko bilang isang probinsyana ay masasabi kong tahimik. Sobrang tahimik sa puntong pwede mo na rin po itong matawag na walang kalatoy-latoy o boring. Sa barangay namin kung saan iilan lang ang residente nito at halos lahat ay magkakakilala, ay napakahirap gumalaw. Lahat kasi ng kilos mo doon ay nakikita ng lahat. Lahat ng gagawin mo ay napapansin nila. Kaunting pagkakamali lang ay ikaw ang pagchichismisan ng buong barangay. Dahil nga boring ang buhay doon ay walang ibang ginawa mga kabarangay ko kundi ang pagchismisan ang mga taong nasa paligid nila. Katulad na lang noong nakabuntis ng ibang babae ang tatay ko. Agad itong kumalat sa lugar namin at ang pinakahuli pang nakaalam ng balitang ito ay kami mismong pamilya ni tatay. Musmus lamang ako noon pero tandang-tanda ko pa rin hanggang ngayon kung paano nasira ang pamilya namin dahil lamang sa maling pag-ibig. Iba yung kahihiyan ang naramdaman namin noon nang pumutok ang balitang may iba ng pamilya ang tatay ko. Sobrang lala ng pag-aaway nila ng nanay ko noon na naging dahilan kung bakit sila nagkahiwalay. Umalis sa lugar namin ang tatay ko at tinakasan nito ang problemang siya mismo ang gumawa. Naiwan tuloy kami noon na araw-araw na nakakasalamuha ang pangalawang pamilya ni tatay, Papa Dudut. Ineng! Ineng! Kyla! Aling Josefa, bakit po? Sinong kasama mo rito sa simbahan? Mag-isa ka lang? Opo, mag-isa lang po ako. Bakit ka naman mag-isa lang? Nasaan ang nanay mo? Nasa trabaho po siya ngayon eh. Hinayaan ka niyang magsimba ng mag-isa lang? Anong oras na? Katatapos lang ng misa. Okay lang po yun. Hindi naman po ako magsisimba eh. Pupunta lang po ako sa kumbento para po maglinis. Hindi po kasi makakapunta ngayon dun si nanay kasi po may iba po siyang trabaho ngayon. Kaya ako na lang po yung inutusan niya. Diyos ko, kaawaan kayo. Hindi ka dapat hinahayaang lumabas mag-isa lang. Ano na bang nangyayari ngayon sa pamilya niyo? Dapat magsimba kayo, lalo na sa ganitong panahon na may kinakaharap kayong problema. Busy po sila lahat eh. Tsaka nagdadasal naman po ako sa bahay bago kumain at tsaka po bago matulog. Iba pa rin yung nagpupunta kayo mismo sa tahanan ng Diyos. Humingi kayo sa Kanya ng kapatawaran para gabayan niya kayo sa araw-araw. Sa susunod na linggo na lang po siguro kapag hindi na po busy si nanay. Mayon ko na po kayo ha. Sandali lang, dito ka na lang muna. Samahan mo ako rito habang inaantay ko yung sundo ko para may makausap naman ako. Sige po, pero saglit lang po ha. Kasi po baka inaantay na po ako sa kumbento eh. Oo, saglit lang to. Papunta na rin yung anak ko para sunduin ako. Kumusta na pala sa bahay ninyo? Mabuti naman po. Hindi na ba talaga bumalik yung tatay mong walang ya?
Hindi na po eh. Sabi po ni nanay, makapal na raw po masyado ang pagmumukha ni tatay kapag daw po bumalik pa po siya sa amin. Eh kung bakit ba naman kasi naisipan niyang mambabae? Ang babata niyo pa para mawala ng ama. Hindi mo ba namimiss ang tatay mo? Namimiss po. Pinagdadasal ko nga po lagi na sana umuwi na siya sa amin ulit. Okay lang naman po kahit makapal po ang mukha niya. Basta po kumpleto lang po ulit kami. Mukhang mahirap nang mangyari yan. Sirang-sira na yung pamilya niyo eh. Kung bakit ba kasi nagkalat ang mga higa dyan sa tabi-tabi? Higad? Ano po yun? Yung mga babaeng makakate. Ewan ko ba? Ang dami namang lalaki dyan tapos sa may asawa pa talaga kumapit. Talagang sa panahon ngayon, talamak na ang agawan. Kakalungkot. Hindi ko po kayo maintindihan, Aling Josefa. Bata ka pa kasi kaya wala ka pang muwang sa mga nangyayari sa paligid mo. Hayaan mo, pagtanda mo, maiintindihan mo rin ang lahat. Basta pagtanda mo, huwag kang tutulad dun sa babae ng tatay mo ha. Mag-aral ka ng mabuti para hindi ka maging homewrecker. Alam mo ba ang ibig sabihin nun? Hindi po. Yung mga taong naninira ng pamilya, homewrecker ang tawag sa kanila. Palibhasa, yung babae ng tatay mo walang pinag-aralan, kung kani-kanino bumubukangkang. Ay, mga tao talaga ngayon. Maiba tayo. Nakita mo na ba yung kapatid mo? Opo, bago po ako umalis, pinakain ko po ng merienda yung mga kapatid ko. Hindi sila ang tinutukoy ko. Ang tinatanong ko, yung kapatid mo sa labas. Yung anak ng kabit ng tatay mo, nakita mo na ba siya? Eh balita ko, nanganak na raw yung babae eh. Ah, yun po ba? Hindi pa po. Hindi ko po alam na nanganak na po pala siya. Lalaki raw yung anak eh. Sabi ng kapitbahay nila, kamukhang kamukha raw ng tatay mo. Hindi po kami interesado sa buhay nila, Aling Josefa. Sabi po kasi ni nanay, masyado na raw po kaming maraming problema sa buhay para po problemahin pa namin sila. Hindi ka ba interesado man lang na makita yung kapatid mong yon? 3 lang po kaming magkakapatid. Hindi ko po kapatid yung sinasabi nyo. Ay kung sa bagay, naiintindihan ko naman kayo kung ayaw ninyong tanggapin yung pangalawang pamilya ng tatay nyo. Ay maski ako rin naman, kapag nangyari yun sa akin, masasaktan din ako ng sobra. Mabuti na lang hindi nagloko yung asawa ko dati eh. Yun nga lang, maaga siyang kinuha ng Panginoon. Aling Josefa, matagal pa po ba yung sundo nyo? Baka po hinahanap na po kasi ako sa kumbento eh. O siya sige, mauna ka na at baka mapagalitan ka pa. Ang tagal din naman kasi ng sundo kong yun. Kung saan-saan pa yata nagpunta eh. Sige po, maiwan ko na po kayo dyan ha. Mag-ingat po kayo pa uwi. Ang kwento ng pamilya namin ay parang pelikula na napanood ng lahat. Bawat sikreto, bawat pangyayari, bawat pagtatalo ay alam na alam ng buong barangay. Dahil katulad nga ng sabi-sabi, may tenga ang lupa at may pakpak ang balita. Dahil nasa isang barangay lang kami ng pangalawang pamilya ni tatay ay hindi maiiwasan na araw-araw kaming nagkikita. Hindi ko alam kung saan humuhugot ng kakapalan ng mukha ang kabit ni tatay at nanatili siya sa lugar namin kahit na pinagpipiestahan na siya noon ng mga tsismosa. Ang masasabi ko lang ay hindi siya katulad ni tatay na duwag dahil hinarap ng babae ni tatay ang mga pambabatiko sa kanya na mga tao dahil wala rin naman silang ibang malilipatan ng anak niya. Nasa isang lugar man kami ay parang hangin ang naging turingan ng dalawang pamilya. Hindi pinapansin ni nanay ang babaeng nabuntis ni tatay, ganoon din na never kong tinanggap na mayroon akong kapatid sa labas. Ipinangako ko sa sarili ko noon na hindi ko kakausapin o papansinin ang kapatid ko na naging dahilan kung bakit nawasak ang dati naming masayang pamilya. Mali man ako pero bata pa ako noon. At kung kanino galit ang nanay ko ay galit na rin ako sa kanila noon. Alam kong walang kasalanan ang kapatid ko sa labas. Pero dahil siya ang sinisisi ko kung bakit kami nawala ng ama, ay dinala ko ang galit na yon sa puso ko hanggang sa pagtanda ko, Papa Dudut.
Aling Josefa, pabili naman po ako ng barbecue. Uy, sakto, buena mano. O ilan bang bibilin mo? Magkano po ba? 20 pesos isa. Huh? Ang mahal naman po ng barbecue nyo? Ano yan? Ginto? Ay nako, mahal na ang baboy ngayon. Isama mo pa yung uling, yung sauce, tapos akong nagtitinda, paano na? Kulang na yung kita ko. Yung 20 pesos noon, ang dami ko nang nabibili eh. Iba na ang panahon ngayon, mahal na ang mga bilihin. Kaya nga po eh. Pabili na lang po ako ng 3, uulamin ko. Uulamin? Alas 3 pa lang ng hapon na. Hindi ka pa ba nanananghalian? Nananghalian naman po ako, ang kaso nakita ko yung tirang tutong sa bahay. Sayang naman, kaya kainin ko na lang. Eh sakto, naamoy ko tong barbecue nyo. Kaya ka tumataba eh. Lamon ka kasi ng lamon. Shabby's the new sexy na po ngayon, Aling Josefa. Asus, dinipensahan mo pang pagiging matakaw mo. Hindi mo ba alam na kasalanan ng pagiging sobrang matakaw? Lo? Imbento naman. Paano naman naging kasalanan yung pagiging matakaw? Nasa Biblia yan. Parte yan ng 7 deadly sins. Kapag masyado kang matakaw, sinisira mo lang yung katawang ibinigay sa'yo ng Diyos. Ay, ganun po ba? O eh sige po, cancel nyo na lang po yung order kong barbecue. Baka magkasala pa ako. Ay wag na, nakasalang na oh. Wala nang bawian. O eh, akala ko ba kasalanan na... Hingi ka na lang ng kapatawaran sa linggo. Magsimba ka. Kayo talaga, Aling Josefa. Emering kayo eh. Uy nga pala, dumaan dito yung kapatid mong si Raymond kanina. Oh, eh ano naman pong kinalaman ko sa taong yun? Nakita ko yung mukha, puro sugat at pasa. Tinanong ko kung anong nangyari. Napaaway daw siya nung nakaraan. Eh ano pa po ba nga asahan nyo sa taong yun? Eh napakabasagulero. Eh sa tingin ko, nakipag-away yun dahil sa babae. Lagi ko yung nakikita na may angkas-angkas na babae eh. Tapos yung babaeng yun, taga-Ibayo. Eh nakita ko rin nung minsan na may kasamang ibang lalaki. Ah, pareho ng nanay ni Raymond na malandi. Sayang yung batang yun. Tumigil sa pag-aaral dahil lang sa barkada. Eh yung nanay naman niyang walang kwenta, walang pakialam sa anak. Ako rin po, walang pakialam. Hanggang ngayon ba, hindi niyo pa rin sila napapatawad sa nangyari noon? Wala nang kapatawaran yung ginawa nila, Aling Josefa. Habang buhay na nilang dadalhin yung reputasyon nilang yun. Eh kaya rin siguro nasira yung direksyon ng batang yon dahil na rin sa nangyari. Palagi nang nakakabit sa pangalan niya yung pagiging anak niya sa labas. Hindi na namin kasalanan yun. Kasalanan yun ng mga taong gumawa nun sa kanya. Hindi sila nag-iisip eh. Mas nanaig sa kanilang kakatihan ng katawan nila. Oh, alam ko na ibig sabihin ng kakatihan ngayon. Sa inyo ko po yun natutunan. Aba, kailan kita tinuruan ng ganyang salita? Binanggit niyo yan sa akin nung bata pa po ako. Wala akong ganyang binabanggit ha. Ay nako, hindi niyo na siguro maalala pero ako po, nakatatak na yun sa isipan ko simula nung bata ako. Simula noon hanggang ngayon, kalat na kalat pa rin ang mga makakatid dyan sa tabi. Mas dumami pa nga sila ngayon eh. Wala na kasing takot sa Diyos sa mga tao ngayon. Kaya sunod-sunod na mga dilubyong nararanasan natin eh. Oh, Aling Josefa, matutusta na yung barbecue ko oh. Nawili na naman kayo kachichismis. Oh, heto na. Ano bang sausawan mo? Suka po, yung maraming sibuyas ha. Tapos dagdagan nyo na rin po ng konting sauce na matamis. O heto, ikaw nang maglagay ng suka at sauce. Ay sige po, salamat. Ito pong bayad 60 pesos. Salamat! Ramdam sa buong barangay namin ang malaking pader na namamagitan sa aming unang pamilya at pangalawang pamilya ni tatay. Kapag nagkakaroon ng pagkakataon na nagpapang-abot kami sa isang lugar ay agad na umaalis ang pangalawang pamilya para umiwas sa gulo. Mabuti yon, Papa Dudut, dahil alam nila kung saan sila lulugar. Kaso nga lang, noong nagkaroon na ng sariling isip ang kapatid ko sa labas na si Raymond, ay hindi na siya makontrol noon ng sarili niyang ina. Tuwing nakikita niya ako sa labas ay palagi niya akong nilalapitan para kumustahin, kahit na hindi ko siya pinapansin. Pinipilit niyang makipag-close sa aming magkakapatid kahit na alam naman niyang hindi namin siya tanggap. Paulit-ulit ko mang pinagtatabuyan si Raymond dahil ayokong isipin ng mga tao na tanggap namin siya
ay hindi siya nawawala ng pag-asa na balang araw ay magiging malapit din kami sa isa't isa. Para akong allergic noon kay Raymond na tuwing nakikita ko siya sa daan ay ginagawa ko ang lahat para lumayo sa kanya. Umiiwas ako sa mga lugar na alam kong tambayan niya. Hanggat maaari ay ayokong makita ang pagmumukha nito dahil hawig na hawig niya si tatay. At tuwing nakikita ko siya ay mas lalong lumalala ang nararamdaman kong galit dahil naaalala ko lang ang ginawa sa amin ng aking ama. Papa's girl kasi ako noon, Papa Dudut. Mas close ako sa tatay ko kesa kay nanay. Kaya noong nawala siya ay malaki ang butas na iniwan nito sa puso ko. Ilang beses ko siyang hinanap sa Facebook at halos lahat ng pangalan niya na makita ko doon ay minemessage ko pero ni isang reply ay wala akong natanggap mula sa kanya. Dumating na lang yung araw na ako na mismo ang sumuko na mag-reach out sa kanya. Ang ginawang hindi pagpansin sa akin ni tatay ay ginawa ko rin kay Raymond dahil gusto kong iparamdam sa kanila kung papaano maiwan at talikuran ng isang taong mahalaga sa buhay ko. Papadudot ang mahirap sa pagtira sa isang maliit na komunidad ay kahit na anong gawin mong pag-iwas sa taong ayaw mong makita ay palagi mo pa rin itong makikita sa ayaw mo man o sa hindi. Parang kabuti noon si Raymond na laging sumusulpot sa mga lugar na hindi ko inaasahang makikita ko siya. Ang malala ay palagi niyang pinagsisigawan na magkapatid kami kahit na ayokong mailapit ang pangalan ko sa kanya. Lagi niya akong ibinibida sa mga kaibigan at kakilala niya bilang ate niya at tuwing ginagawa niya yon ay parang nakakaramdam ako ng hiya. Para kasing pinapangalandakan niya sa lahat. Na nagloko ang tatay ko kaya ako nagkaroon ng kapatid sa labas. Kahit totoo naman yon ay hirap na hirap pa rin akong tanggapin ito noon. Kung hindi man si Raymond ang nagpapaalala sa amin ng pagtataksil na ginawa ng tatay ko ay ibang tao naman ang gumagawa nito. Walang iba kundi ang tinaguriang reyna ng mga chismosa sa lugar namin na si Aling Josefa. Actually, mabait naman na tao si Aling Josefa, Papa Dudut. Palasim ba siya, palagi siyang concern sa mga kapitbahay niya. At marami na siyang kabutihang nagawa. Pero sa lahat ng mabubuting asal na meron siya. Ang isang pinakaayaw kong ugali nito ay ang pagiging chismosa niya. Minsan masyado siyang atribida at pakialamera sa puntong nakakasakit na pala siya ng damdamin ng hindi niya nalalaman. Tuwing nagkakausap kami ay palagi niyang kinukumusta sa akin si Raymond na as if close kaming dalawa. Hindi ko alam kung sinasadya ba niya yon o talagang concern lamang siya kay Raymond. Pero anuman ang tunay na hangarin nito ay hindi ko gusto na lagi niya akong tinatanong at ina-update tungkol sa mga kaganapan sa buhay ng pangalawang pamilya ng tatay ko. Oy, Kayla! Oh, Aling Josefa! Lagi na lang tayo nagkikita kung saan-saan ah. Namalengke ka? Opo, naghahanap ako ng mangga. Yun ang cravings ko ngayon eh. Bakit? Naglilihi ka ba? Buntis ka ba? Oo naman. Gusto ko lang ng mangga, buntis agad. Hindi po ako buntis. Gusto ko lang talaga ng mangga na isasawsaw sa suka na puno ng sili. Akala ko naman naglilihi ka. Diyan kasi ako naglihi nung buntis ako sa panganay ko eh. Paano ako mabubuntis eh? Wala naman po akong boyfriend. Mas mainam yan. Huwag ka munang magkapamilya kasi sa hirap ng buhay ngayon. Mas maganda yung may pera ka bago mag-asawa para hindi kayo maghirap. Alam ko naman po yun. Uy, nabalitaan mo na ba yung bagong chismis tungkol dun sa nanay ni Raymond? O ano na naman po yan? Kaya aga-aga, chismis na naman agahan ninyo. Nag-away yung mag-ina. Hindi mo ba narinig? Bakit po sila nag-away? Hindi ko alam yung dahilan pero ang sabi-sabi, nag-uuwi daw ng lalaki yung nanay ni Raymond. O syempre, yung bata, pangit na nga yung reputasyon dito sa lugar natin. Mas papangit na naman dahil sa panlalalaki ng nanay niya. Ay, tingnan mo nga naman, oo.
Once sa malandi, always sa malandi. Pero matagal ko nang napapansin yun eh. Tuwing bumabangon ako ng alas 4 ng umaga, nasisipat ko yung nanay ni Raymond na nakatambay sa may kanto. Laging may kausap na lalaking nakamotor. Grabe! Kayo na talaga, Aling Josefa! Walking CCTV ang atake nyo Abot hanggang kanto! Yun siguro yung lalaking inuuwi noon kaya nagalit yung anak niya. Wala naman tayong magagawa dun. Kung yun ang gusto niyang buhay, di gawin niya. Buhay niya yun Tsaka wala na tayong kinalaman dun. Di na nahiya. Tapos eto pa ha. Ay, ayan na si Raymond. Magandang umaga po, Aling Josefa. Magandang araw din. Ate, Sino tinatawag mong ate? Hindi mo ako ate ha? Aling Josefa, may iwan na kita. May nag-aantay pa sa akin tricycle Baka mahal na babayaran ko doon kapag nagtagal pa ako dito. Sige, mag-iingat ka ha. Kayo rin po. Raymond, hindi ka pa rin pinapansin ng kapatid mo hanggang ngayon? kailan naman ako pinansin nun? Sanay na po ako. Pero naiintindihan mo naman siya kung bakit hindi ka niya pinapansin. Opo, naiintindihan ko naman po Alam ko naman po yung nangyari. Ako yung sinisisi niya kung bakit nasira yung pamilya niya. Hanggang ngayon, kahit 18 taon na yung lumipas, galit pa rin siya sa akin na para bang ako yung nakagawa ng kasalanan. Intindihin mo na lang. Minsan kasi, may mga taong sarado ang utak. Masyado silang nagpapalamon sa galit na nararamdaman nila. Kaya hirap na hirap silang magpatawad. Karapatan din naman po nilang magalit Nawalan sila ng tatay dahil sa nanay ko. Oo, pero sana, sa nanay mo na lang sila magalit at hindi sa'yo. Ay, ang hirap kasi ng sitwasyon nyo Dalangin ko na lang na balang araw, magkapatawaran na kayo. Kahit papano naman magkapareho pa rin kayo ng dugo na nananalaytay sa katawan ninyo. Ay, sana nga po. Maiba tayo. Totoo ba na lumayas ka sa inyo? Lumayas? Saan naman po galing yung balitang yan? Narinig ko lang kanina dito mismo sa palengke. Nag-away daw kayo bakit? Anong pinag-awayan ninyo? Wala po kami pinag-awayan. Tsaka wag nyo na lang po intindihin yun. Sa amin na lang po ni nanay yun. Totoo ba na may lalaki siyang inuuwi sa inyo kaya ka nagalit? Bahala po kayo mag-isip, Aling Josefa. Maiwan ko na po kayo. Teka, sandali lang. Marami pa akong itatanong sa'yo, Raymond. Hindi ako required na tanggapin o mahalin ang kapatid ko sa labas, lalo na kung siyang dahilan ng pagkasira ng pamilya namin. Kahit konsensyahin pa ako ni Aling Josefa ay hindi ko magagawang ituring na kapatid si Raymond dahil puno pa rin ng puot at pagkasuklam ang puso ko noon sa kanya. Kahit pa sabihin ng mga taong magkapareho kami ng dugong nananalaytay sa katawan namin ay wala akong pakialam, Papa Dudut. Ang nakakainis, kami ang biktima kaya dapat ay kami ang kampihan ng mga tao. Pero sa pagdaan ng panahon, mas nakakuha pa ng simpatya ang pangalawang pamilya ni tatay dahil sa ginagawa naming pag-iitsipwera sa kanila. Lumalabas na parang kami pang masama. Kesyo kahit ano raw ang gawin kong pagdideny ay kapatid ko pa rin si Raymond kaya dapat ay tanggapin ko na lamang daw ang katotohanan. Hindi raw maganda sa tao ang nagtatanim ng sama ng loob at galit. At dapat daw pagpapatawad ang inuuna ng puso ko. Hindi ko alam kung papaanong kami ang naging masama gayong kami naman ang inosente. Mas lalo tuloy nadagdagan ang galit ko na nararamdaman kay Raymond at sa nanay nito dahil mas sila pa ang kinakampihan ng mga tao noon. Ang mahirap sa pagtira sa probinsya ay limitado lamang ang pangunawa ng mga tao doon. Kailangan mong sumunod sa nakagisnang kultura ng komunidad dahil kung hindi ay ikaw ang mapapasama. Kaya naman nung nagkaroon ako ng oportunidad na layasan ang lugar na nakagisnan ko ay pinatos ko kaagad ito. Isang trabaho sa Maynila ang inalok sa akin ng kaibigan kong matagal nang nagtatrabaho doon. Pumayag akong kunin ang trabahong alok nito para lamang matakasan ko ang buhay ko sa probinsya, Papa Dudut.
Ate! Ate! Ate Kayla! Raymond? Sus ko naman, pati ba naman dito sa bus station, nandito ka pa rin? Dito ako nagtatrabaho. Tagabitbit ako ng mga bagahe tsaka mga padala. Anong ginagawa mo rito, ate? Alis ka? Wala ka na dun. Hindi ka pa ba nagsasawang iwasan ako? Sabi ko naman sa'yo, kahit sungitan mo pa ako at ipagtabo yan, hindi magbabago ang tingin ko sa'yo. Ikaw pa rin ang ate ko. Ate pa rin ang magiging turing ko sa'yo. Kahit paanong sabihin mo, hindi kita tatanggapin bilang kapatid ko. Sana, balang araw, maintindihan mo yun. Alam ko na mahirap tanggapin yung totoo pero kahit ano pang klaseng pagkakaila ang gawin mo, hindi mo may tatanggi na magkapatid tayo. Ano ba mapapala mo kahit tanggapin kita bilang kapatid? May magbabago ba? Anak ka pa rin naman sa labas kahit pa pagbali-balik ta rin mo ang katotohanan eh. Siguro para sa'yo wala, pero para sa akin malaking bagay yun ate. Kasi buong buhay ko walang gustong tumanggap sa akin bilang tao eh. Maski sarili kong ang nanay, ako yung sinisisi kung bakit nasira yung buhay niya. Di pa nga ako pinapanganak, patong-patong na yung kasalanan ko sa mundong to. Pakiramdam ko parang kasalanan ko na nabuhay ako, na ipinanganak ako. Gusto ko lang maramdaman na may kinabibilangan din ako. Bakit akong kailangan magdesisyon yan? Hindi ko hawak ang kasiyahan mo, no? Bibigyan mo pa ako ng responsibilidad. Bakit kailangan sa akin pa manggaling yung hinahanap mong pagtanggap? Bakit hindi mo yan simulan sa nanay mo? Pasensya ka na kung dinamay pa kita sa problema ko. Hindi naman kita pinipilit eh. Kung ayaw mo, wala akong magagawa. Tatanggapin ko yun ng buo. Pero sana, wag mo naman tanggihan yung kabutihan at pagmamahal na ibinibigay ko sa'yo. Hindi ko kailangan ng kabutihan at pagmamahal mo. Marami nagbibigay niyan sa akin. Alam mo, wag mong gawing kaawa-away ang sarili mo ha. Huwag mo ipagpilitan ang sarili mo sa mga taong hindi ka gusto kasi pinapahiya mo lang yung sarili mo. Kalimutan mo na lang yung mga sinabi ko ate. Di bale, hindi na tayo magkikita ulit. Sa wakas, mababawasan na rin ako ng pinoproblema. Bakit? Aalis ka na ba talaga? Pupunta ako ng Maynila. Ano oras balis ang sunod na bus? 10:00 yung susunod na biyahe papuntang Maynila. Hindi mo na naabutan yung para kanina, kaalis lang eh. Teka, anong gagawin mo sa Maynila? Doon ako titira. Lalayasan ko na tong lugar na to na puno ng mga chismosa na walang ibang ginawa kundi manira ng ibang tao. Iiwan mo pamilya mo dito? Paano na nanay mo tsaka mga kapatid mo? Bakit mas concern ka pa sa kanila kaysa sa akin? Alis ako dito para sa kanila, para makapagtrabaho ng maayos at para makatulong sa mga gastusin dito. Hindi ka ba natatakot sa Maynila? Di ba laging nababalita dun na maraming patayan? Maraming kriminal dun. Nagpapaniwala ka naman sa mga napapanood mo. Siyempre, ibabalita nila sa TV yung mga masasamang tao. Kailan pa sila nagbalita ng mga mabubuting nagawa ng mga tao? Malawak ang Maynila at hindi lahat ng lugar doon delikado. Ayaw mo na ba dito? Mas tahimik dito. Mas simple ang buhay. Tahimik? Kailanman hindi naging tahimik ang buhay ko dito, no? Simula pagkabata ko, laging laman na ng chismis ang buhay ng pamilya ko dahil sa ginawa ng tatay ko at ng nanay mo. Hanggang kailan ka dun? Bakit ba ang dami mong tanong? Close ba tayo? Hindi mo kailangan malaman ang mga plano ko sa buhay ko, no? Pasensya ka na. Nagtatanong lang naman. Hayaan mo ate. Ako nang bahalang magbantay sa maiiwan mong pamilya dito. Kaya na nila mga sarili nila, hindi ka nila kailangan. Tsaka please lang. Tigilan mo na kami, Raymond. Hayaan mo na lang kaming mamuhay ng tahimik. Hindi mo naman kami kailangan eh. At ganun din kami, hindi ka namin kailangan. Nagmamalasakit lang naman ako. Kung gusto mong makatulong, buhatin mo na tong bagahe ko para maisakay na dun sa bus na papuntang Maynila. Saan ba yon? Ay, oo nga pala. Sumunod ka sa akin, te. Dito yung bus papuntang Maynila. O mauna ka na, bibili lang ako ng ticket. Sige, yung pinakadulong bus ate. Yun yung aalis. Doon mo na lang ako puntahan. Papadudot kabado ako noon sa bagong buhay na pinili ko. Nakailang beses na rin naman akong bumisita sa Maynila kaya hindi na bago ang lugar na ito para sa akin. Pero karaniwan ay puro pagbisita lamang ang ginagawa ko na tumatagal ng 2 hanggang 3 araw. Excited man ay hindi ko maiwasang makaramdam ng kaunting takot. Dahil alam kong ibang-iba ang buhay sa probinsya kumpara sa Maynila.
Sa EDSA pa lang ay sinalubong na agad ako ng naglalakihang gusali at billboard ng mga artista. Ang kabang nararamdaman ko noong una ay napalitan ng tuwa. Nagkaroon ako ng pag-asa sa puso ko dahil matagal ko nang inaasam ang ganong klase ng kalayaan. Malayo sa mga mapanghusgang mga tao. Malayo sa mga makalumang gawain. Sa pagpunta ko sa Maynila ay umaasa ako na magbabago na ang buhay ko na dati ay napaka-boring. Sa isang paggawaan ng tinapay ako nagtrabaho, Papa Dudut. Minimum wage lang ang natatanggap ko kada buwan, pero kung ikukumpara ito sa dati kong trabaho sa probinsya ay di hamak na mas mataas ito kumpara sa natatanggap kong sweldo noon. Ang mahirap nga lang ay medyo mahal din ang pamumuhay sa Maynila. Nakakapagod ang transportasyon. Na ilang beses kang sasakay sa iba't ibang klase ng sasakyan para makauwi. Hindi tulad sa probinsya na isang sakay mo lang ay makakarating ka na sa destinasyon mo. Ganon pa man ay bukas palad kong tinanggap ang bagong buhay ko kapalit ng kalayaan na matagal ko nang inaasam. Papa Dudut, hindi may kakaila na marami talagang oportunidad sa Maynila kumpara sa probinsya. Pero hindi rin may tatanggi na mas mahal ang mga gastusin sa Maynila. Mahirap ang mamuhay doon dahil marami kang babayaran katulad na lamang ng renta ng bahay, gastos sa pagkain, bayad sa kuryente at araw-araw na transportasyon. Ang sahod na nakukuha ko noon ay nauuwi lang sa mga bayarin at kakaunti lang ang naitatabi ko para makapag-ipon. Hindi ko tuloy noon magawang mamasyal o mamili man lang ng mga bagay na gusto kong bilhin kahit na nagkalat ang mga mall sa Maynila. Dahil naghihigpit ng sinturon sa mga sumunod na taon ay hindi na muna ako umuwi sa probinsya. Tuwing Pasko at Bagong Taon, kasama ko sa mga selebrasyon ng mga boardmates ko na nagsilbi ng pangalawa kong pamilya. Kahit papaano, nakapagdadala naman ako ng kaunting pera sa bahay at malaking tulong na yon. Lalo na't noong panahon na yon, ay ako lang ang may trabaho sa aming magkakapatid. Mahirap malayo sa sariling pamilya pero ang pangungulila ko mula sa kanila ay napawi dahil sa mga bagong kaibigan na nakilala ko. Malaki rin ang naitulong ng pagkakaroon ko ng boyfriend. Sa Maynila na ako nakakilala ng lalaking minahal ko, Papa Dudut. Itago na lang natin siya sa pangalang Peter. Nakilala ko siya dahil katulad ko rin siyang boarder na nangungupahan sa tapat ng boarding house namin. Mula siya sa Samar at mabilis kaming nagkahulugan ng loob. Dahil pareho kaming galing sa probinsya at pareho ring wala ng ama. Ang pagiging malapit namin sa isa't isa ay nauwi sa pag-iibigan. Oh, heto na yung order mong ulam, adobong sitaw. Salamat. Ilang taon na tayo kumakain sa karinderya na to pero hanggang ngayon, yung adobong sitaw pa rin talaga yung palagi mong binibili. Hindi ka pa ba nagsasawa dyan? Hindi. Kahit araw-arawin ko pa to, never ako magsasawa dito. Ano bang espesyal sa ulam na yan? Tinikman ko yan nung nakaraan, wala namang kakaiba eh. Katulad lang din yan ng ibang adobong sitaw na natikman ko na dati. Ito kasi, katulad mismo ng luto ng nanay ko. Parehong-pareho sila ng timpla tsaka pagkakaluto. Hindi overcook yung sitaw kaya talagang malutong siya kainin. Hindi rin masyadong maalat yung sarsa. Sakto lang yung tamis tsaka asim. As in kung wala ako dito sa Maynila, aakalain ko talagang si nanay ang nagluto nito. Hindi ko alam na yan pala yung paborito mo. Hindi naman sa ito yung paborito ko. Ayoko nga ng gulay nun eh. Pero kapag kasi kumakain ako nito, feeling ko nasa probinsya na rin ako eh. Natitikman ko yung mga lutong bahay na kinakain ko noon. Pagbigyan mo na kasing nanay mo. Umuwi ka rin sa inyo kahit isang beses sa isang taon lang. Tapos, isama mo na rin ako para maipakilala mo ako sa pamilya mo. Wag na, sayang yung pera. Alam mo ba kung magkano gastos pa uwi at pabalik doon? Magkano ba? Mahigit 2,000. Tapos anong gagawin ko doon? Magbabakasyon, gastos ulit. Mas maganda na yung pera na lang ipadala ko sa kanila para tipid. Tsaka may video call naman eh. Nakakapagkita naman tsaka nakakapag-usap pa rin naman kami kahit magkalayo. Kahit na.
Iba pa rin yung nakakasama at nahawakan mo sila ng personal. Hindi na kailangan yun. Ayaw mo lang ako ipakilala sa kanila eh. Hindi talaga. Masyado pang maaga eh. 2 years mo na akong boyfriend. Maaga pa rin ba yun? Maniwala ka sa akin, masyado pa talagang maaga. Tsaka, kapag nag-uwi ako ng lalaki sa amin, pagpipiestahan na naman ako ng mga chismosa doon. Tsaka na lang, kapag sure na. Ibig mo bang sabihin hindi ka pa sure sa akin? Alam mo, mahirap maging sure sa mga bagay-bagay. Aminin man natin o sa hindi, marami pa tayong kailangan pagdaanan tsaka maranasan para masabi nating okay na to, na pwede na tayong bumuo ng sarili nating pamilya. Eh, ikaw ba? Ready ka na ba? Pamilya agad? Hindi pa, oy. O yun nga, di ba? Kapag ipinakilala kita sa pamilya ko, dapat ready ka na sa mga ganung bagay. Sayang naman yung effort kapag hindi rin naman pala tayo magtatagal, no? Iniisip mo ba na hindi tayo magtatagal? Dumaan na yung isipin na yun sa utak ko. Yung 2 years kasi, marami pa tayong pwedeng gawin para maging thrilling yung relasyon natin eh. Pero paano kung dumating tayo sa punto na nagawa na natin lahat? Na nakakaramdam na tayo ng pagkasawa sa isa't isa? Pipiliin pa rin ba nating magstay o hindi na? Yung mga ganung bagay yung mga iniisip ko eh. Sa ngayon, wala pa kasi tayo sa ganung sitwasyon. So aantayin mo muna mangyari yon. Oo naman. Kapag nalampasan na natin yun, ibig sabihin lang, sure na talaga tayo sa isa't isa. Eh di matagal pa bago mo ako maipakilala sa pamilya mo niyan. O bakit? Hindi mo ba kaya magantay ng ganong katagal? Kaya naman. O yun naman pala eh. Eh di wala nang problema. Wala naman talagang problema. Nabanggit ko lang naman na baka gusto mo akong isama kapag nagbakasyon ka. Hindi pa kasi ako nakakapunta sa norte. Hayaan mo, makakarating ka rin doon. Ako pa magiging tour guide mo kung gusto mo. Talaga? Oo naman. Sinabi mo yan ha? Wala nang bawian. Oo naman. Ba't ko naman babawiin yung sinabi ko? Tsaka sigurado rin naman ako na kapag ako yung bibisita sa probinsya nyo, siguradong itutour mo rin ako, di ba? Gusto mo rin pumunta sa amin? O bakit? Wala ka bang planong ipakilala ako sa pamilya mo? Meron naman pero matagal na rin ako hindi nakakauwi sa amin eh. Tingnan mo, pareho lang din naman pala tayo eh. Saka na nga lang natin pag-usapan ulit yan kapag may plano na talaga tayong umuwi. Kain na muna tayo. Malaki ang naging tulong ni Peter para mawala ang pagkalumbay ko sa sarili kong pamilya, Papa Dudut. Lalo na taon na simula ng huli kaming nakauwi noon sa amin. Si Peter na ang nagsilbing pinakamalapit na tao sa akin habang nakatira ako sa Maynila. Siyang naging kaagapay at sandigan ko sa bawat problemang dumarating sa buhay ko. Sa kanya ako humuhugot ng lakas at inspirasyon sa bawat hamong kinakaharap ko noon. Sobrang mapagkakatiwalaan si Peter sa lahat ng bagay. Napaka matulungin niyang tao at marespeto pagdating sa mga desisyong ginagawa ko sa buhay. Pangalawa siya sa 5 magkakapatid at tanging siya na lamang ang inaasahan ng kanyang pamilya na mag-ahon sa kanila sa kahirapan. Dahil siya lang ang matapang at marunong dumiskarte para sa laban ng buhay. Noong naging boyfriend ko si Peter ay umalis ako sa boarding house namin at sumama ako sa kanya para magsama kami sa iisang bubong. Naging live-in partner kami at napakalaking tulong noon dahil nagkaroon ako ng kahati sa mga gastusin sa pang-araw-araw. Tumagal ng 3 taon ang pagsasama namin ni Peter hanggang sa nagkaroon ng bunga ang pag-iibigan naming dalawa. Wala pa akong planong maging ina noon kaya nagulat ako nang nakumpirma kong nagdadalang tao ako, Papa Dudut. Masaya ako sa balitang yon dahil magkakaroon na kami ng anak ni Peter. Pero ang hindi ko inakala, ang balitang yun na rin pala ang magiging dahilan kung bakit ang relasyon namin ni Peter na matagal naming inaalagaan ay mauwi lang pala sa hiwalayan. Oh, Kayla, gising ka pa? Gabi na. Inaantay talaga kitang makauwi. Sabi ko naman sa'yo, mauna ka na magpahinga kasi gagabihin ako ngayon. Kumain ka na ba? Oo, kumain na ako kanina habang nag-aantay na masasakyan pa uwi. Ikaw? Tapos na ako. Halika rito, maupo ka muna. Maliligo lang ako saglit para sabay na tayo matulog. Hindi, teka, sandali lang. Dito ka muna. May gusto lang muna akong sabihin sa'yo. O sige.
Ano ba yung sasabihin mo? May dumating na balita sa akin kanina. Balita? Galing saan? Sa probinsya nyo? Hindi. Galing ako sa klinik kanina. Nagpa-check up ako. May gusto lang sana akong ikumpirme. Klinik? Masama ba ang pakiramdam mo? May dinaramdam ka bang sakit? Peter, buntis ako. 4 weeks. Ha? Buntis? Buntis ka? Oo. Magiging tatay ka na. Hindi pwede to. Ha? Ano ibig mong sabihin hindi pwede? Hindi ka pwedeng mabuntis, Kyla. Hindi ka dapat mabuntis. Teka. Hindi kita maintindihan. Bakit naman? Maliit pa naman yan, di ba? Baka pwede pa natin gawa ng paraan. Magtatanong ako sa kakilala ko kung may kakilala siya magtatanggal niya sa tiyan mo. Magtatanggal ng ano? Sandali, sinasabi mo bang ipalaglag ko tong bata? Oo. Bakit? Gusto mo ba ipanganak yan? Hindi pwede. Magkakaroon ng gulo kapag nangyari yan. Ha? Anong gulo? Ano ba pinagsasabi mo? Naririnig mo ba yung gusto mo mangyari? Hoy, Peter! Anak natin to! Ba't ko to ipapalaglag? Hindi mo kasi naiintindihan eh. Hindi ka pwedeng mabuntis. Bakit nga? Ipaliwanag mo nga sa akin kung bakit sa halip na matuwa ka kasi magkakaanak na tayo, mas takot ka pa na parang may ginawa tayong mali. Ay, sorry pero hindi kasi dapat itong mangyari. Umayos ka nga, Peter. Ano ba talagang gusto mong sabihin? May pamilya na ako. May asawa na ako sa probinsya namin. Kaya hindi kita mapapanagutan pati na rin yung bata sa sinapupunan mo. Ano? Teka, may asawa? Paano? Kailan ka ba nagkaroon ng asawa? Pinagloloko mo ba ako? Hoy, bago kita sinagot, siniguro kung wala kang ibang pamilya. Chinek ko yung mga social media account mo. Wala akong nakita na may pamilya ka na. Kasi marami akong account. Hindi lang iisa yung account ko. Wow! Proud ka pa? Proud ka kasi magaling kang magtago? Na marunong ka manloko ng tao? My gosh naman! Paano ako nagpauto sa'yo? Grabe ka, Peter! Grabe ka talaga! Kung hindi nangyari sa atin to, hindi ka pa aamin na may asawa at anak ka na pala? Hindi ko naman inakala na hahantong tayo sa ganitong sitwasyon eh. Ang lala mo naman! Wala man lang ako narinig na pagsisisi dyan sa boses mo. Siguro, sanay ka na talaga sa mga ginagawa mong panloloko, no? Na pati yung pag-amin mo na cheater ka, wala na lang sa'yo yun. Kapal naman ang mukha mo. Basta nasabi ko na yung gusto kong mangyari. Nasa iyo na yun kung… Hindi ko ipapalaglag tong bata. Gagawin mo pa akong makasalanan? Binigyan mo na nga ako ng kasalanang hindi ko naman gustong gawin. Ginawa mo akong kabit mo nang wala akong nalalaman tapos gusto mo pang dagdagan ng mga kasalanan ko? Kilabutan ka nga, Peter! Tao ka pa ba? Wala ka pa man din sa impyerno pero daig mo pa yung demonyo kung mamuhay ah! Maliligo na ako. Yun na yun? Pagkatapos mong umamin na may sarili ka ng pamilya sa probinsya, pagkatapos mong sabihing kabit lang ako, yun na yun? Maliligo ka na parang walang nangyari? Ano bang gusto mong gawin ko? Pagsisisihan mo tong ginawa mo! Eh di sorry. Basta hindi ko matatanggap yung bata dyan sa tiyan mo. Kung gusto mo ituloy pa rin itong relasyon natin, huwag kang manganak. Sa tingin mo, gugustuhin ko pa makipagrelasyon sa'yo matapos sa mga nalaman ko? Hindi ako tanga, no? Pagkatapos mong maligo, sisiguraduhin kong pati anino ko, hindi mo na makikita. Bahala ka. Kung wala ka na sasabihin, maliligo na ako. Pagod ako. Walang yaka! Karmahin ka sana! Lumubog ang puso ko nung nalaman kong hindi ako kayang panindigan ni Peter Papadudot. Para bang panibagong mukha nito ang nakilala ko noong araw na yon. Ang Peter na inaasahan kong sasamahan ako hanggang sa dulo. Namamahalin ako anuman ang mangyari ay kaya pala akong iwan ng walang pag-aalinlangan. Para akong trinaydor, pinanghawakan ko ang pag-ibig na ipinakita niya sa akin. Hindi ko alam na ang pag-ibig na yon ay madali lang din palang mabasag. Papadudot masakit na hiniwalayan ako ni Peter ng walang pagsisisi. Pero ang mas masakit ay malamang hindi lang pala ako ang tanging babae sa puso niya. Actually, hindi ako ang una kundi pangalawa lang ako sa buhay niya. Para akong sinaksak sa puso noong nalaman kong may pamilya na pala si Peter sa Samar.
Biglang nag-flashback sa utak ko ang naging buhay ko sa probinsya. Kung paano nasira ang pamilya namin dahil sa panluloko na ginawa ng tatay ko. Parang ganon ang nangyari sa akin. Ang kaibahan nga lang ay ako ang pangalawang babae sa buhay ni Peter. Ako yung kabit. Isang salitang kinasusuklaman ko simula pagkabata. Hindi ko ginustong maging kabit at hindi ko alam na isa pala akong kabit. Si Peter ang gumawa sa akin noon. Ginawa niya akong pangalawang babae sa buhay niya nang walang kaalam-alam. Pero sa kabila nito, sa halip na magalit ay wala akong naramdamang sama ng loob sa kanya. Para bang wala akong pakialam noon kahit may pamilya na siya sa Samar. Ang naramdaman ko ay lungkot dahil alam kong lalaki ang anak ko na walang kagigis ng ama. Sa wiman sa puso ay wala akong oras para magmukmuk noon, Papa Dudut. May bata na sa sinapupunan ko kaya kinailangan kong kumayod para magkaroon ako ng ipon at mabuhay ko ang magiging anak ko. Lalo na't mabilis pa sa 4:00 nung tinalikuran siya ng sarili niyang ama. Ang lungkot na nararamdaman ko noon ay ibinuhos ko sa pagtatrabaho. Pinagod ko ang sarili ko hanggang sa mamanhid hindi lang ang katawan ko kundi maging ang pag-iisip ko. Ang hirap lang tanggapin na napakasaya lang namin ni Peter nitong nagdaang araw pero sa isang iglap ang mga sayang yon ay naging mapait na alaala na lamang. Para nga akong pinaglaruan ng tadhana noon dahil galit na galit ako dati sa naging kabit ng tatay ko. Pero noong time na yon, ako na mismo ang nakatayo sa dating kinatatayuan nito. Ako na yung kabit na may dinadalang anak sa labas. Mag-isa man ay ginawa ko ang lahat ng makakaya ko para maipanganak ko ng maayos ang anak namin ni Peter. Magastos ang magkaanak, Papa Dudut. Ang ipon ko na ilang taong kong itinago ay mabilis na naubos. Dumating ako noon sa puntong hindi na sapat ang buwan ng sweldo ko sa mga gastusin ko kaya naghanap ako ng sideline. Mabuti na lamang at willing ang mga boardmates ko na alagaan at bantayan ang baby ko habang nasa labas ako noon at nagtatrabaho. Pero kahit na anong pagkayod ang gawin ko, nagigipit pa rin ako noon. Kaya wala akong ibang choice kundi lapitan si Peter at humingi ng sustento mula sa kanya para sa kapakanan ng anak naming dalawa. Peter! Kayla? Anong ginagawa mo rito? Mag-usap tayo. Akala ko ba ayaw mo na ako makita? Nagbago yata yung ihip ng hangin ah. Hindi kita gustong makita pero kailangan kitang kitain ngayon. Nandito ako para sa bata, hindi para sa akin. Bakit? Ano nangyari sa bata? Kailangan niya ng sustento. Sa trabaho ko ngayon, hindi ko siya kayang buhay na mag-isa, lalo na sa buhay dito sa Maynila. Sinabi ko naman kasi sa'yo, huwag mo nang ituloy kasi ikaw lang din yung mahihirapan. Hindi kakayanin ng konsensya ko ang pumatay ng walang muwang na bata. Hindi yun kasama sa pagpipilian ko. Kaya hindi mo talaga ako mapipilit na ipalaglag yung batang tayo mismo ang bumuo. Tapos ngayon sino naghihirap? Yung bata mismo. Kasi hindi siya kayang buhay na sarili niyang nanay. Yun ba? Kaya ba yun ang konsensya mo? Kaya nga ako nandito eh. Gusto kitang pakiusapan. Talikuran mo na ako't lahat. Huwag lang yung anak mo. Mabubuhay natin siya kung dalawang magulang ang susuporta sa kanya. Kung ano yung sinabi ko sa'yo noon, yun pa rin ang sasabihin ko sa'yo ngayon. May mga anak ako sinusuportahan sa probinsya. Hindi ko kaya sustentuhan yung batang ikaw mismo ang nagpumilit na ipanganak sa mundong to. Paano mo nasasabi yan? Gaano na ba talaga kahalang ang kaluluwa mo na wala ka man lang malasakit na nararamdaman para sa bata? Hindi mo pa man siya ipinapanganak, may malasakit na ako sa kanya. Alam ko na kung ano yung buhay na kakaharapin niya rito. Sa ating dalawa, ako yung una nagmalasakit. Ikaw, sarili mo lang yung iniisip mo. Dahil ano, mabait ka. Hindi kaya ng konsensya mo ipalaglag yung bata kahit na alam mo maghihirap pa rin siya kapag ipinanganak mo siya. Hindi ako yung walang malasakit dito, Kayla. Ikaw! Pakiusap naman kahit ngayong buwan lang. Wala talaga akong maibibigay sa'yo. Marami rin akong bayarin ngayon, hindi lang dito sa Maynila, kundi pati sa probinsya. Katulad ng sinabi ko sa'yo, may pamilya akong binubuhay. Kahit pahiramin mo na lang ako, babayaran din kita kagad kapag sumahod na ako.
Please naman, Peter, oh. Pasensya ka na talaga, pero ito yung buhay na pinili mo eh. Kaya hindi ko na to problema pa. Walang yaka talaga? Hindi magiging ganito ang buhay ko kung hindi dahil sa'yo eh. Kung hindi mo ako niloko, kung hindi mo ako binuntis. Oo, kasalanan ko na yung nangyari. Pero tandaan mo, naghanap ako ng solusyon sa problema natin. Binigyan kita ng pagkakataong pumili ng landas na tatahakin mo. Ito yung pinili mo, kaya ito yung dapat mo na panindigan. Sige, ganito ang gusto mong laro? Sige, papalagan kita. Ano na lang kaya ang sasabihin ng pamilya mo sa probinsya kapag nalaman nilang may anak ka sa labas? Handa ka sirain yung pamilya ko para sa sarili mo? Makasarili ka nga. Gagawin mo sa mga anak ko yung ginawa sa'yo ng tatay mo? Gusto mong pagdaanan ng mga anak ko yung pinagdaanan mo? Sige, gawin mo. Pero itong tandaan mo, hindi ko iiwan ang pamilya ko katulad ng ginawang pag-iwan sa inyo ng tatay nyo. Walang yaka talaga! Sa ginawa mong to, mas lalo mo lang hindi makukuha yung hinihiling mo sa akin. Kahit anong klaseng pananakit pa ang gawin mo, hindi kita tutulungan sa gusto mong mangyari. Kulang pa nga yan sa ginawa mong pagsira sa buhay ko! Kung wala ka na sasabihin pa, lubayan mo na ako. Mas maganda nga huwag na tayo magkita ulit. At binabalaan kita, Kayla. Kapag sinira mo ang pamilya ko, sisiguraduhin kong pagsisisir mo yung gagawin mo. Umalis ka na! Papa Dudut, hindi ko alam kung saan humuhugot ng kakapalan ng mukha ang mga lalaking nag-iipon na mga babaeng lolokohin nila na agad ding tatakbuhan kapag nadisgrasya nila ito. Lahat ng mga ganong klaseng lalaki ay isinusumpa ko hanggang sa ngayon. Wala silang ibang ambag sa mundong ito kundi perwisyo sa mga kababaihan at pamilyang kanilang sinisira. Dahil ayaw na talaga kaming tanggapin ni Peter noon, ay hindi na ako naghabol pa. Ang tanging naisip ko na lamang noon na solusyon ay ang bumalik sa probinsya. Nang mga panahong yon ay walang kaalam-alam ang sarili kong pamilya na may anak na ako. Nahihiya kasi akong ipaalam sa kanila na nagkaroon ako ng anak nang hindi ako kasal at wala itong ama. Isang malaking kahihiyan yon lalo na sa lugar namin kung saan ay napakahalaga ang pagkakaroon ng isang kumpletong pamilya na dumaan sa nakasanayang proseso. Pero dahil sa wala akong ibang choice noon, ay napilitan akong bumalik sa probinsya namin, Papa Dudut. Gulat na gulat ang pamilya ko noon nang umuwi ako sa bahay na may bitbit ng bata. Pero hindi lang si nanay at mga kapatid ko ang nagulat dahil pati ang mga tsismosa sa lugar namin ay nagulantang din. Wala pang isang araw ay kumalat na agad sa barangay namin ang balitang nabuntis daw ako at hindi ako pinanagutan ng lalaking nakabuntis sa akin. Kung ako ang dating Kayla noon, labis na kahihiyan ang mararamdaman ko sa sitwasyon ko. Pero kung may isang bagay man akong natutunan sa pagtira ko sa Maynila, ito ay ang pagkakaroon ko ng tapang para ipaglaban ang sarili ko, lalo na sa mga mapanghusgang tulad ni Aling Josefa. Kayla! Kayla! Sa wakas naman nagpang-abot na tayo. Oh, kayo po pala, Aling Josefa. Bakit po? Ay wala naman. Mangungumusta lang naman ako. Ang tagal mo ring hindi umuwi dito sa atin eh. Ang aga-aga nyo naman po maghanap ng chismis. Hindi naman to chismis. Ngayon na nga lang ulit tayo makakapagkwentuhan eh. Mano ba namang makibalita rin ako sa buhay mo, hindi ba? Ano po ba yung gusto nyong itanong? Sure ako na napakarami ng katanungan ng tumatakbo dyan sa utak nyo ngayon. Eh totoo nga ba yung balita? Na ano po? Na may dala kang bata nung umuwi ka. May nakakita raw sa'yo sa terminal eh. Dumating ka ng madaling araw, tapos may bitbit kang bata pag uwi mo sa inyo. Nakwento rin yun ng tricycle driver na naghatid sa inyo dito sa bahay niyo eh. Ano mo raw ba yun? Opo, totoo po. May dala akong bata nung umuwi ako at kung ano man po yung hinala ninyo, totoo po yun. Anak ko po yung batang yun. Talaga? Eh ba't wala man lang naikukwento sa amin yung nanay mo? Hindi rin naman po nila alam yun eh. Ngayon lang din naman nila nalaman. Naku, bakit hindi mo naman sinabi? May problema ba kayo ng tatay? At saka bakit hindi mo kasama yung tatay sa pag-uwi mo rito?
Bigay mo na lang po sa akin yung kwentong yan, Aling Josefa. Hindi nyo na po kailangan malaman yung buong detalye. Ay syempre, nagtataka lang din naman ako. Hindi ka naman makakabuo ng bata ng mag-isa lang, di ba? May kumakalat din kasing balita na ano. Na ano po? Huwag kang mau-offend sa sasabihin ko ha. Pero ang sabi-sabi, kabit ka raw. Tapos ang kwento, kaya ka raw nagmamadaling umuwi rito kasi nahuli ka nung totoong asawa. Saan nyo naman po nasagap yung chismis na yan? Kayo talaga, oh. Daig nyo pa mga reporter sa 24 oras kung makibalita, ah. Ay narinig ko lang din naman. Mas maganda na yung ako mismo ang magkumpirma, hindi ba? Basta po, masaya po ako ngayon nakasama ko yung anak ko. Kahit kami lang dalawang magkasama, okay na yun. Yun lang naman po ang dapat nyong malaman. Naku, mukhang totoo nga yata. Ano po? Ano po yung sinabi nyo? Ah, wala! Oo nga naman. Ang mahalaga, masaya kayo ng anak mo ngayon kahit wala siyang ama. Opo, at mas masaya po kami kung patatahimikin nyo na lang po kaming mamuhay kaysa ginagawa nyong chika nitong buhay namin. Hindi mo naman maiiwasang magtanong yung mga tao. Gusto lang naman nilang malaman kung ano yung totoo. Ay, oo nga po pala. Nakakalimutan kong ganito nga pala sa probinsya. Kapag bored ang mga tao, pinagpipiestahan nila yung mga kapitbahay nila. Alam nyo kasi sa Maynila, walang pakialaman sa mga nangyayari sa buhay ng mga nasa paligid. Lalo na kung hindi naman sila close. Huwag kang masyadong defensive, Iha. Nagtatanong lang naman ako. Concern lang din naman ako. Baka kasi masyado ka nang nagbago dahil sa pagtira mo sa Maynila eh. Alam mo naman yung mga tao doon. Wala nang takot sa Diyos. Ay nako, maniwala po kayo sa akin, Aling Josefa. Mas makatao ang mga tao doon kesa dito. Walang santa-santita doon. Lahat ng tao doon masyadong busy sa buhay. Wala na silang oras para makialam sa buhay ng ibang tao. Medyo binago na nga yata talaga ng Maynila yung ugali mo, no? Medyo pabalang ka na rin sumagot. Ano bang natutunan mo sa pagtira mo doon? Maging bastos at walang galang sa nakakatanda. Kung sa bagay, umuwi ka ngang may dalang bata na walang ama eh. Ano pong sabi nyo? Huwag mo sanang masamain tong... Ate! Ate Kayla! Totoo nga na nakauwi ka na. Ano? Makikibalita ka rin kung anong latest sa buhay ko? Lo, hindi ako ganun. Narinig ko lang na umuwi ka na raw kaya dumiretso agad ako dito para tingnan kung totoo ngang nakauwi ka na. Bakit? Artista ba ako para dumugin nyo ng ganito? Aga-aga eh. O siya. Maiwan ko na kayo riyan. Marami pa akong gagawin. Sige po, Aling Josefa. Hulaan ko. Nagpunta yun dito para makichismis na naman, no? Eh ano pa nga ba? Chismosa nung iniwan ko. Hanggang ngayon nakabalik na ako. Chismosa pa rin. Siya nga ay nagpapakalat ng kwento tungkol sa'yo, ate. Sabi nag-uwi ka raw ng bata kasi tinakasan ka nung tatay sa Maynila. Isa ka pa eh. Chismoso ka rin eh, no? Huwag kang mag-alala. Hindi naman ako nagpapaniwala sa mga pinagsasabi niya eh. Kung ano man ang naging buhay mo sa Maynila, sa'yo na yon. Ang akin lang, ate, sana payagan mo akong makita yung pamangking ko. Kung okay lang naman sa'yo. Bumalik ka na lang mamaya. Natutulog pa siya. Sa lahat ng tao ay hindi ko inaasahan na si Raymond ang magiging kakampi ko sa probinsya. Katapat ang mga taong judgmental. Nakaramdam ako ng kaunting kasiyahan noong ipinagtanggol ako ni Raymond sa harap mismo ni Aling Josefa. Noong nagkaroon ulit kami ng sagutan sa harap mismo ng publiko. Ang taong pilit kong itinataboy noon ay nanatili ang paggalang at pagtrato niya sa akin bilang kapatid. Dahil sa mga pinagdaanan ko sa Maynila ay nagbago na totally ang pagtingin ko sa buhay, lalo na ngayon na ang anak ko ay bunga rin ng isang makasalanang pag-ibig. Naisip ko na katulad ng anak ko ay walang kasalanan si Raymond sa mga nangyari noon. Hindi niya ginusto na naging bunga siya ng pagtataksil. Hindi niya ginusto na masira ang pamilya namin. Hindi niya ginusto na maging anak siya ng kabit. Ganon din ang anak ko na walang kinalaman sa mga kasalanang ginawa namin ng tatay niya. Ngayong mas naliwanagan na ang pag-iisip ko. Sinubukan kong humingi ng kapatawaran sa mga inasal ko kay Raymond. Pinatawad naman niya ako, Papa Dudut.
Simula noon ay unti-unti ko rin siyang tinanggap bilang half-brother ko. Bilang kapalit nito ay naging maayos na tito si Raymond sa pamangkin niya. Kahit na walang ama ang baby ko, ang mga kapatid ko na ang tumayo bilang pangalawa nitong magulang. Hanggang dito na lamang po ang kwento ko, Papa Dudut. Bago ko tapusin ang sulat ko ay gusto ko lang sanang mag-iwan ng isang mahalagang leksyon para sa lahat ng nakikinig ngayon. Totoo ngang mas mabuti ang mamuhay ng walang galit sa puso. Ito ang tunay na kalayaan na kailangan nating asamin. Yun lang po at maraming salamat po. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Kayla. Maraming salamat sa pagbabahagi ng iyong kwento, Kayla. Mga kabarangay, ang kalayaan ang nagbibigay sa atin ng pagkakataon na magsimulang muli. Para natin tuluyang makamit ang kalayaan na ito, ay kailangan nating alisin ang galit at puot sa ating puso. Dahil ang pagpapatawad ang nag-aalis ng mga masasamang alaala ng nakaraan. Sa pamamagitan nito ay nakakamta natin ang tunay na kapayapaan sa ating buhay. Hanggang sa muli, ako po ang inyong si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories number 1. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Napakasakit na nangyari kay letter sender. Pero buti sa uli, naging maayos pa rin ang buhay niya. Anong say mo sa Barangay Love Stories na ito? Pagkwentuhan natin sa comment section yan.